So yan, good day nga sa inyo mga kalpa, no? Ayan, maraming nagko-comment dito sa Pranshock conversion natin. So ito, hindi ito sponsored ng Motaro, pero sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaka-budget meal na kayang-kayang makipagsabayan sa quality tsaka sa performance. So ulitin ko, ang pagkabili natin dito sa online, 1.8 lang ito. Pero pagka naka double digit sale to, pumapatak to ng nasa 1.5 to 1.6. So depende sa seller. Pag bibili nyo sa labas, syempre tatagay nila kayo. Abot yan ng mga 2.5 to 3K. So ito, kaya bibidyoan natin. Sasabihin ko sa inyo, ulitin ko, plug and play po siya mga kalpa dito sa Honda Click. So nakita nyo naman, wala tayong tinabasan sa hub and mile. Ayan, pakita natin, wala po yan. Pati sa mga gilid-gilid, wala tayong tinabasan dyan. Ang nagkaroon lang tayo ng problema kasi nga big disc na tayo, tsaka 260 mm na yung disc natin, tsaka 4-pot. Meron lang konting kayod dito sa pig bracket natin. So meron kasing bolts para sa mga 5 holes. Kung mapapansin ninyo, itong disc na to, di ba may kanto dyan? Meron pang pinaka bolts ito. So ito kasi universal yung CNC. So meron pang mas maliit dyan. So kung magpapalit kayo ng tornilyo na hindi ganito, yung saktong-sakto lang para sa disc, and bali RCB pala tong disc natin, hindi na kayo magtatabas dito sa pig bracket natin or sa caliper bracket. Tapos ito, gumawa lang tayo ng pansamantala na bracket, dito natin inilagay. So ang sabi ko nun sa mekaniko, kahit magbutas na lang tayo, sabi niya pangit pag magbubutas tayo. So syempre idea niya yon, ito yung ginawa niya. So syempre creative yung mekaniko natin Tapos ito mga kalpa, kapag ka maglo-lowered kayo rito sa inner tube, kung papatasin nyo yan, kasi ako hindi ko pina-lowered so meron kayong pupukpukin dun sa cover ng ECU ninyo, kasi pagka hindi ninyo pinukpok yung nandito, tatama yung pinaka-uka nya dyan. So dito pukpok na kasi tayo dati, in-adjust natin, pinagano natin yung cover ng ECU. So ito, bali standard size pa rin siya, hindi ko siya pinalowered. So tinignan ko muna yung comfortability nung sa akin. So 5'7" yung height natin, medyo tumaas lang kasi siya ng 1 inch. So ang pan ko rito, mas komportable ako ngayon. So hindi ganong nakababa yung manibela. Para sa akin, goods na itong Taiwan na to. Pero baka ibalik ko pa rin sa saktong tindigan lang. Tapos ito, kaya may metro tayo. Kapag magpapalit kayo ng hose, gumamit kayo ng metro. Ayan. So yung ginamit nating mm dito sa hose natin ay 1000 mm. Ayan, nagsobra tayo. So syempre lahat yan nakasukat. Ayan. So pag 950 mm kasi, mabibitin kayo pag ayaw ninyong mag-lowered. Ayan, no? So basta sinukat ko na lang yan. Pag kukuha kayo ng sukat dyan, syempre i-bend nyo muna to, tapos ipaganon ninyo para hindi kayo madoble-doble sa gastos. So yun lang mga kalpa. Kapag gusto ninyong bumili nito, iwan ko na lang dyan sa yellow basket yung Motaro na Pranshock, no? So sana nagkaroon kayo ng idea at nasagot ko yung mga tanong ninyo. So may nag-comment pa, bakit hindi na lang daw maglagay ng washer or spacer para dumusog. So hindi na kami naglagay kasi maraming adjustment pagka ganun yung gagawin, kaya nagtabas na lang kami. So para hindi kayo magtabas, ulitin ko, palit na lang kayo ng tornilyo na para sa 5 holes pagka ganito yung disc ninyo. So yun lang mga kalpa, para sa mga gustong mag-convert ng pang wave at gusto nilang ilipat yung caliper nila dito sa right side. Tsaka ulitin ko, kaya natin nilipat yan para pag nag-rear disc brake tayo ay same na same sila dito ng posisyon. Hindi tayo madabot sa mga kaalaman, mga tips, lahat yan ibabahagi ko sa inyo mga kalpa. So ang hinihingi ko lang ay suporta ninyo
follow tsaka subscribe. Comment na lang din kayo kung saan yung lugar ninyo para malaman ko naman kung taga saan kayo at kung saan umabot itong video natin. So yun lang, thanks for watching.